Biglang sunog sa loob ng local government unit compound sa Mulanay, Quezon, Sabado ng madaling araw. Naging laman ng mga news headlines at social media post ang bayan ng Mulanay dahil sa nangyaring sunog sa local government unit compound ng ating bayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Konsehal Jello Amisola. Share ko lang. Maraming opisina ang nadamay sa sunog. Ang tanong ng marami, paano kaya ang serbisyong ipinagkakaloob ng mga opisinang ito kung nasunog ang kanilang tanggapan? Nanapanan po namin ang kanya-kanyang mga opisina, yung mga temporary offices, ang COMELEC, yung Tourism Department, yung PIS. So, binigyan muna po namin sila ng assignment. At ang susunod po namin gagawin ay syempre na wala po silang magamit ng mga kagamitan, kagaya ng mga lamesa, upuan. So yun po yung sinosource out po namin. At nangako naman po ako na pag-communicate po sa atin ang Regional Director po ng Calabarzon ng COMELEC na si Attorney Allen Enriquez. At sinabi ko naman po sa kanya na gagawin po natin lahat upang matulungan po ang COMELEC upang makapag-function ang kanilang opisina as soon as possible. At ang kanilang temporary office, ang napili po nila ay doon sa may terminal, sa bagong terminal po, sa may bagong palengke. So doon po sila mag-office at provide lang po natin, tutulungan po natin sila makapag-ayos ng kanilang opisina. Ang water system naman ay ililipat po natin sa may dating GSO office. Ang PIS dito muna sa may Mayor's Office, pati ang Tourism Office. Bagamat hindi nabanggit ni Mayor Aris Aguirre ang magiging pansamantalang opisina ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, atin pong kinumpirma na ang kanilang magiging pansamantalang tanggapan ay sa bagong terminal sa Barangay Santa Rosa, Mulanay, Quezon. Malungkot na balita ang pagkasunog ng ilang opisina sa LGU compound. Pero magandang balita naman ang hatid ni Mayor Aris Aguirre mula kay Congressman Reynan Arrogancia. Ang nangyari naman po hapon ay nakipag-ugnayan na po tayo kay Congressman Reynan Arrogancia at humingi na po tayo syempre ng tulong upang makapagpatayo po tayo ng bagong building. At ako po ay natutuwa kay Kong at talagang very supportive po siya sa mga Mulanayin at naiintindihan po niya ang kalagayan po natin. At agad-agad po, ang sabi po sa akin ni Kong Reynan ay, Mayor, padala mo agad sa akin yung iyong POW. Siyempre kasama yung sulat po ninyo at ihahabol po niya sa budget. So, Kong, maraming salamat po. Ang tanong, ano nga ang naging dahilan ng sunog? Deserve ng ating mga kababayan na malaman ang katotohanan para dito. Narito ang sagot ni Mayor Aris. Mga kababayan, hintayin na lang po natin yung full investigative investigation report po ng BFP, ng PNP, pati ng LGU. At magiging transparent naman po tayo dito. Siyempre, kailangan natin na masusi po ang pag-aaral upang hindi na maulit ang insidenteng ito. Alam ko maraming mga haka-haka, yung mga sa internet. Ako naman po nakikiusap ako siyempre sa ating mga kababayan. Ito po yung hindi po panahon ng pagsisihan, kung mga similip ng mga kung ano-ano mga storya. Dapat po itong panahon nito ay dapat magsama-sama po tayo upang maayos po natin itong ganitong mga problema. Sinisikap ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Mulanay sa kabila ng pangyayaring ito ay hindi maapektuhan ang serbisyo publiko na ipinagkakaloob para sa mga mamamayan. Para sa mga Mulanayin, kailangan natin magsama-sama at magkaisa sa mga ganitong panahon at mga pangyayari sa ating bayan. At kagaya po ng palaging sinasabi ni Mayor Aris Aguirre. So, lagi po pinapaalala, basta po mga Mulanayin ay nagsama-sama, ang Mulanay po ay patuloy na aangat at taas. Ako po si Konsehal Jello Amisola. Share ko lang.